Inagaw ng asawa ko ang restaurant reservation na ginawa ko para sa selebrasyon ng tatay ko at dinala ang mga magulang niya. Hindi man lang siya nagpaalam, nag-text lang siya ng 4:00 ng hapon, sa mismong araw ng hapunan. Mas deserve ito ng pamilya ko. Nandito sa bansa ang CEO ko at kailangan ko ang table na to para makuha ang promotion. Ang tatay mo, bagay lang sa isang murang kainan. Mas magiging komportable pa siya doon. 2 beses kong binasa ang mensahe, hindi nang hinig ang mga kamay ko. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Bigla lang nagkaroon ng matinding katahimikan sa dibdib ko, na parang isang mabigat na pintong bumagsak sa isang walang laman na silid. Hindi siya humihingi ng permiso para sa reservation. Tumawag na pala siya sa restaurant at pinalitan ang pangalan sa booking. Akala niya nanalo na siya. Akala niya magkukumahog akong magharap ng burger joint para sa tatay ko, habang siya at ang boss niya ay napapakasaya sa gabing ako ang gumastos. Sumagot ako ng 6 na salita. Kapatid ko ang may-ari niyan. Siniin niya lang ako. Hindi siya naniwala sa akin. Hindi siya nakinig. At yun na ang huling pagkakamali na gagawin niya bilang asawa ko. Si Tatay Lito, ginugol ang 40 taon ng buhay niya sa grasa na permanenteng nakaukit na sa kanyang mga fingerprint. Isa siyang mekaniko. Yung tipo ng tao na kayang malaman kung sira na ang transmission sa pakikinig lang sa ugong ng makina. Wala siyang portfolio o LinkedIn profile. Meron siyang mga kamay na may kalyo, isang talyer na amoy langis at katingko, at isang gulugod na gawa sa bakal. Pinalaki niya ako mag-isa matapos kami iwan ni nanay. Doble kayod para lang masigurong may pambili ako ng libro at braces. Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi siya kailanman humingi ng kapalit. Ginawa lang niya ang kailangang gawin. At nariyan si Marco, ang asawa ko sa loob ng 3 taon. Hindi nag-aayos ng mga bagay si Marco. Nagbebenta siya ng mga ito. Isa siyang sales director para sa isang real estate developer. Pero kung tatanungin mo siya, isa siyang visionary. Obsessed siya sa imahe ng tagumpay. Pinaplansa niya ang kanyang maong. Nag-arkila siya ng sasakyan na mas mahal pa sa tuition ko ng 1 taon sa kolehiyo para lang maiparada niya sa harap. Itinuring niya ang buhay na parang isang performance art kung saan ang audience ay sinumang sa tingin niya ay makakapagbigay sa kanya ng promotion. Ang pagkakaiba ng 2 lalaki sa buhay ko ay hindi lang malinaw. Ito ay marahas. Kapag si tatay ay dumadalaw para magkapunan, 3 beses niya kukusutin ang kanyang mga kamay ng matapang na sabon bago humawak ng kahit ano sa aming malinis at kulay abo na sala. Nauupo siya sa dulo ng sofa, takot na malukot ang tela. Pinapanood siya ni Marco na may pilit at magalang na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang tingin ng pagtitiis. Yung tingin mo sa isang ligaw na aso na ipinasok na iba sa bahay. Hindi ito sinabi ni Marco ng harapan nung una, pero ramdam ko. Minamaliit niya ang tatay ko. Minamaliit niya ang grasa, ang puntong hindi sosyal. Ang paraan ni tatay na ayusin ang tumutulong gripo sa halip na umupa ng tubero. Para kay Marco, kinakatawan ng tatay ko ang lahat ng kinatatakutan niyang maging isang taong hindi napapansin. At walang mas kumakatawan sa pagiging kapansin-pansin para kay Marco kaysa sa alab ng lupa. Nakatayo ito sa gitna ng Bonifacio Global City, isang kuta ng salamin at mahogany. Hindi lang ito isang steakhouse, isa itong tagapagbantay. Hindi ka basta-basta makakapag-book ng table sa isang app. Kailangan may kakilala ka. May 6 na buang waiting list para sa publiko. Pero ang mga tunay na bigatin, mga CEO, senador, mga pamilyang mayaman, diretso lang silang pumapasok. Nahuhumaling si Marco dito. Pinag-uusapan niya ang alab ng lupa, tulad ng pagsasalita ng mga reliyoso tungkol sa mga katedral. Araw-araw niyang tinitingnan ang kanilang Instagram. Sinubukan niya makipag-ugnayan sa mga junior manager para lang makapasok. Para sa kanya, ang pagkain doon ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa validation. Patunay na umangat na siya, na bahagi na siya ng mga elitista, na hindi lang siya isang ahente mula sa probinsya na nagpapanggap na mayaman. Para sa ika-65 kaarawan ni tatay, gusto kong bigyan siya ng isang bagay na hindi niya kailanman bibilhin para sa sarili niya. Gusto kong ituring siyang parang hari. Gusto kong maupo siya sa tabi ng bintana, tumingin sa mga nagtataas ang gusali, at kumain ng steak na mas mahal pa sa pagpapalit ng brake pad. Kaya, nakakuha ako ng reservation.
Hindi alam ni Marco kung paano ko ito nakuha. Ang alam niya lang, mayroon ako. At mula nang sabihin ko sa kanya na may table ako para sa 4 sa 7 ng Sabado ng gabi, nakita ko ang gutom sa kanyang mga mata. Hindi niya nakita ang isang birthday celebration para sa isang mekaniko. Nakita niya ang isang asset. Nakita niya ang isang oportunidad. At tulad ng lahat ng bagay sa buhay ko, nagpasya siyang masyadong maganda ito para sayangin sa pamilya ko. Nakatira kami sa isang condo unit na pag-aari ng mga magulang niya. Sa papel, mukha itong kabutihang loob. Sinabi ni Marco sa lahat na nag-iipon kami para sa sarili naming bahay, kaya kami nakatira kina Tita Susan at Tito Jeffrey. Sa katotohanan, hindi ako nangungupahan. Isa akong live-in asset manager na may check. Noong una, banayad lang ang sitwasyon. Isang pakiusap na mamalengke dito, isang bayarin sa kuryente doon. Pero dumating ang renovation. 3 buwan na ang nakalipas, pumasok si Marco sa aming maliit na sala na may dalang isang tumpok na mga contractor estimate. Inihagis niya ito sa coffee table na parang naglalatag ng panalong baraha sa poker. Gusto ni Mama na iparenovate ang master bathroom dito sa kondo, sabi niya, habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Imported na Italian tiles, heated floors, rainfall shower. Magiging sobrang ganda. Tininan ko ang kabuuan, 600,000 piso. Maganda yan para sa kanila, sabi ko, bumalik sa laptop ko. Sana ma-enjoy nila. Tumawa si Marco, isang matinis na tawang walang saya. Hindi, Elara, tayong magbabayad. O mas tamang sabihin, ikaw. Hindi pa darating ang bonus ko hanggang sa susunod na quarter. At kailangan na ng kontraktor ang deposito ngayon. Huminto ako sa pag-type. Ano ka mo? Investment ito, sabi niya, sa tonong mapanghamak na ginagamit niya kapag napapaliwanag ng simpleng konsepto sa isang bata. Nakatira tayo dito ng libre. Pinapataas nito ang halaga ng property. Equity ito. Bukod pa riyan, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga magulang ko para sa'yo, ang pagtanggap sa'yo, ang hindi pagtingin sa pinanggalingan mo, ito na ang pinakamaliit na magagawa mo. Ayan na, ang bitag. Sa loob ng maraming taon, suot-suot ko ang tinatawag ko ngayong tanikala ng utang na loob. Kapag lumaki ka sa isang single parent, nagkukumahob, nagtatagpi ng buta sa damit, at pinapanood ang ibang pamilya na magbakasyon na hindi mo kayang bayaran, nagkakaroon ka ng malalim na paniniwala na ikaw ay mas mababa. Naniniwala ka na ang katatagan ay isang luho na kailangan mong pag-irapan. Alam ito ni Marco at ng kanyang mga magulang. Naamoy nila ang kawalan ng seguridad na yon tulad ng pating na naamoy ang dugo sa tubig. Kinumbinsi nila ako na ang pagtanggap nila ay isang regalong kailangan kong patuloy na bayaran. Hindi lang ako asawa. Isa akong kaso ng kawanggawa na buong kabaitan nilang pinapasok sa kanilang lupon. Sa bawat beses na nagbabayad ako ng bill, sa bawat beses na lumulunok ako ng insulto, sa bawat beses na nagsusulat ako ng tseke, binabayaran ko ang aking entrance fee sa isang pamilyang akala ko ay mas mahusay kaysa sa akin. Tininan ko si Marco. Tininan ko ang estimate at naramdaman ko ang familiar na mabigat na tanikala na humihila sa aking lalamunan. Ayaw kong maging ang walang utang na loob na babae mula sa sirang tahanan. Ayaw kong maging ang linta. Gusto kong maging karapat-dapat. Kaya, isinulat ko ang tseke. 600,000 mula sa aking ipon. Pero ang pinaghirapan ko sa pamamahala ng supply chains, pag-optimize ng logistics, pagtatrabaho ng 50 oras kada linggo. Good girl, sabi ni Marco. Ninakma ang tseke bago pa matuyo ang tinta. Matutuwa si Mama. Hindi siya nagpasalamat. Lumabas lang siya. Sinimulan nila ang renovations kinabukasan. Araw-araw dumadalaw si Tita Susan para mag-supervise. Pinupuna ang aking paglilinis habang winawasak ng mga trabahador ang banyong binayaran ko. Tinrato niya ako na parang isang squatter sa sarili kong tahanan. Kahit na ang pera ko ang nagbabayad para sa marmol na tinatapakan niya. Doon ko napagtanto na ang tanikala ay hindi ako pinoprotektahan. Sinasakal ako nito. Nagbayad ako ng 600,000 para sa isang gintong hawla. Iniisip na bibigyan ako nito ng respeto. Pero ang nabili ko lang ay isang heated floor na halos hindi ko man lang matayuan. Sa linggo ng ika-65 kaarawan ni tatay, ang tensyon sa bahay ay pisikal.
Nanginginig si Marco sa pagkabalisa. Darating ang kanyang CEO mula sa Singapore sa Sabado, sa parehong araw ng hapunan ni tatay. Ilang linggo nang sinusubukan ni Marco na makakuha ng reservation sa alab ng lupa. Tumatawag sa mga koneksyon, nanunuho sa mga assistant, nire-refresh ang booking app, hanggang sa mamaga ang kanyang mga hindalaki. Wala. Noong Miyerkules ng gabi, umuwi ako at nakita siyang pabalik-balik sa sala. Huminto siya nang pumasok ako, naningkit ang kanyang mga mata. May reservation ka, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Inilapag ko ang aking bag. Nakita ko ang confirmation email sa iPad, 7:00 ng Sabado. Isang magandang table sa alab ng lupa. Lumapit siya, sinasakop ang espasyo ko. Paano mo nakuha yan? Isang buwan na akong sumusubok. May kontak ako, sabi ko ng malabo. Para sa birthday ni tatay, sinabi ko na sa'yo to. I cancel mo, nawala ang hangin sa silid. Ano? I cancel mo ang birthday dinner o ilipat mo sa akin ang reservation. Kailangan ko ang table na yan, Elara. Inaasahan ng CEO ang pinakamahusay. Kung dadalhin ko siya sa isang pangkaraniwang steakhouse, magmumukha akong mahina. Kung ipapasok ko siya sa alab ng lupa sa prime time, magmumukha akong bigatin. Makukuha ko ang promotion. Magkakapera tayo. Hindi, sabi ko. Ika-65 kaarawan ni tatay. Espesyal ito. Napasimanggot si Marco. Hinawi ang buhok. Espesyal? Elara, maging seryoso ka. Mekaniko lang ang tatay mo. Umiinom siya ng beer sa bote. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng dry-aged ribeye at steak sa supermarket. Hindi siya magiging komportable doon. Mapapahiya lang ako sa kanya sa lugar na yon. Tatay ko siya, sabi ko. Nanginginig ang boses ko sa galit na halos hindi ko na makilala. At deserve niya ang isang gabi kung saan hindi siya ituturing na parang invisible. Invisible naman talaga siya, sigaw ni Marco. Ganon ang kapalaran niya sa buhay. Huwag mo akong hilain pababa kasama niya. Ibigay mo sa akin ang reservation code o kalimutan mo nang magbabayad ako ng kahit ano dito sa susunod na buwan. Gusto mong maglaro ng independent woman? Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating nang walang suporta ng pamilya ko. Umalis ako. Ikinandado ko ang pinto ng kwarto. Hindi ko ibinigay sa kanya ang code. Pero minaliit ko siya. Minaliit ko kung gaano kababa ang kayang gawin ng isang desperadong lalaking obsessed sa status. Habang naliligo ako kinabukasan, pinakailaman niya ang telepono ko. Nahanap niya ang confirmation. I-forward niya ito sa sarili niya at pagkatapos ay tumawag siya sa restaurant. Nagpapanggap na ako at pinalitan ang pangalan sa reservation. Nalaman ko lang noong Sabado noong 4:00 ng hapon nang dumating ang text message na yon. Ang nagsasabing bagay lang ang tatay ko sa isang murang kainan. Akala niya na isahan niya ako. Akala niya na nakaw niya ang pinakamahalagang hiyas ng weekend. Hindi niya alam na hindi lang isang table ang ninakaw niya. Direkto siyang pumasok sa isang patibong na matagal nang naghihintay sa kanya. Dumating ang Sabado ng gabi, balot sa malamig na hamog ng syudad. Sinundo ko si tatay sa sarili kong sasakyan. Suot niya ang kanyang nag-iisang disenteng damit, isang barong Tagalog na binili niya para sa libing ni nanay, 10 taon ang nakalipas. Medyo masikip na ito sa balikat, pero pinakintab niya ang kanyang sapatos hanggang sa sumasalamin na ang mga ilaw sa kalsada. Mukha siyang kinakabahan. Mukha siyang orgulyoso. Mukha siyang isang taong ginagawa ang lahat para magkasya sa isang mundong hindi kailanman nagbigay ng espasyo para sa kanya. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong niya habang papalapit kami sa balay. Mukhang mahal dyan. Baka dapat mag-burger na lang tayo. Walang burgers ngayong gabi, tay, sabi ko, pinisilang kanyang kamay. Ngayong gabi, kakain ka na parang hari. Pumasok kami sa alab ng lupa. Ang lobby ay isang katedral ng marmol at ginto. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at karneng de kalidad. Tumingalang Maitre D. Professional at walang emosyon ng mukha. Reservation para kay Elara, sabi ko ng malinaw. Nagtap siya sa kanyang screen, kumunot ang no, at nagtap ulit. Nakikita ko po ang reservation, ma'am, pero mukhang nakaupo na po ang party ninyo. Table 4 sa may bintana. Ganoon ba? Sabi ko. Kalmado ang boses ko. Sobrang kalmado. Salamat. Dinala ko si tatay sa main dining room. Puno ito. Ang ugong ng usapan ay mahina at pino. At doon, sa pinakamagandang sulok na booth na tanaw ang syudad, ang booth ko,
nakaupo si Marco. Tumatawa siya sa sinabi ng CEO, nakasandal na may desperado at sabik na enerhiya. Nandun din sina Tita Susan at Tito Jeffrey, umiinom ng alak na alam kong mas mahal pa sa isang linggong sweldo ni tatay. Mukha silang komportable. Mukha silang may karapatan. Unang nakita kami ni Marco. Nawala ang kanyang ngiti. Pagkatapos ay tumigas ito sa isang masamang tingin. Tumayo siya at hinarang kami bago kami makarating sa mesa. Hinarangan ng daan ko na parang bouncer. "Anong ginagawa ninyo dito?" Pabulong niyang sabi. Mababa pero puno ng kamandag. "Ninakaw mo ang reservation ko, Marco," sabi ko. Sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Inayos ko lang pagtatama niya habang ninenerbiyos na sumusulyap sa kanyang boss. "Tingnan mo ang tatay mo, Elara. Tingnan mo ang suot niya. Hindi siya bagay dito. Mukha siyang maintenance, hindi bisita. Dalhin mo siya sa isang diner kung saan siya magiging komportable. Umalis na kayo." Medyo nang late si tatay. Napayuko ang mga mata niya sa sahig. "Hindi," sabi ko. "Hindi kami alis." Hinawakan ni Marco ang braso ko. "Gumagawa ka ng eksena. Umalis ka na ngayon o isinusumpa ko sa Diyos. Wala kang babalikan na yung gabi." Iyon na ang sandali. Ang breaking point. Hinila ko ang braso ko. Hindi ko tiningnan si Marco. Tumingin ako sa likod niya, patungo sa mga pinto ng kusina. Itinaas ko ang aking kamay, hindi para kumaway, kundi isang senyas. Bumukas ang mga pinto. Natahimik ang buong dining room. Lumabas si Kiko. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng server. Nakasuot siya ng malinis na chef's whites, nakaborda ang pangalan niya sa dibdib. Hindi siya naglakad. Nagmartsa siya. Huminto ang mga staff sa kanilang ginagawa at tumayo ng tuwid. Bahagyang yumuko ang metredi. Dumiretso siya lagpas kay Marco nang hindi man lang siya tinitingnan. Dumiretso siya sa tatay ko. "Maligayang kaarawan, tay," sabi ni Kiko. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na silid. Niyakap niya si tatay, binaliwala ang mga mansa ng grasa na maaring nasa kamay niya. Binaliwala ang murang barong. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Tiningnan niya si Marco na nakatayo doon na nakabuka ang bibig, putlang-putla. Tiningnan niya ang CEO na nakatingin ng may pagkalito. Tiningnan niya sina Tita Susan at Tito Jeffrey na natigilan sa kalagitnaan ng pag-inom. "Sa pagkakaalam ko," sabi ni Kiko. Ang boses niya ay malamig at malakas. "Nasa mesa ka nung tatay ko." Sa loob ng ilang segundo, ang tanghing tunog sa silid ay ang kalansing ng mga kubyertos mula sa malalayong mesa. Ang CEO, isang lalaking nagngangalang Mr. Reyes, nakilala sa kanyang kalupitan sa boardroom, ay tumingin mula kay Kiko patungo kay Marco. Nakataas ang kilay sa isang tahimik na pagtatanong. Kumurap si Marco. Ang utak niya ay halatang nagkakagulo habang sinusubukang baguhin ang katotohanan. Tumayo siya, inayos ang kanyang Amerikana. Isang nagpapanik na plastik na ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. "Kiko," bulalas niya, bahagyang pumiyok ang boses. "Hindi ko alam na nagtatrabaho ka pala ngayong gabi. Mr. Reyes, ito ang kapatid ni Elara. Matagal na kaming magkakilala. Sa totoo lang, plinano ko itong lahat bilang isang sorpresa." Tumingin siya sa akin, na lalaki ang mga mata at nagmamakaawa. Hinihiling na sakyan ko ang kanyang palusot. "Di ba, Elara? Isang sorpresa para sa tatay mo." "Tigilan mo na yung kalokohan mo, Marco," sabi ni Kiko. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Ang otoridad ay nagminingning mula sa kanya na parang init. Pumitik si Kiko. Agad na lumitaw ang isang server. Naglagay ng isang silver tray sa mesa, direkta sa harap ng CEO. Dito nakapatong ang isang piraso ng makapal na papel. "Ano to?" tanong ni Marco, nawawala ang ngiti. "Ang bill? Hindi pa nga kami umu-order." Hindi yan para sa pagkain," sabi ni Kiko. Ang tingin niya ay nakapako kay Marco. "Si Mr. Sterling, si bayaw ko dito, gustong gampanan ang papel ng mayamang provider. Malaki ang salita niya tungkol sa status at tagumpay, pero ang totoo, pinupunduhan niya ang kanyang lifestyle at ang lifestyle ng mga magulang niya sa likod ng kapatid ko sa loob ng 3 taon. Kinuha ni Mr. Reyes ang papel. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. "Italian marble tile, 200,000 piso. Pagbigkas ni Kiko mula sa memorya. Ang kanyang boses ay tumatago sa hangin. "Heated flooring system,
150,000 piso. Custom vanity at fixtures, 125,000 piso. Buwanang pasasalamat na nakatago bilang bayarin sa utilities, 125,000 piso. Sumandal si Kiko, ipinato ang mga kamay sa mesa. Kabuuang halaga na ninakaw mula sa kapatid ko para iparenovate ang kondo na hindi naman niya pag-aari, 600,000 piso. Bayad ng buo ni Elara. Natitirang balanse sa bank account ni Marco, 0. Napasigaw si Tita Susan. Napahawak sa kanyang perlas. Yumuko si Tito Jeffrey sa kanyang baso ng alak. Namula si Marco. Ito ang sandaling tinatawag ng mga psychologist na narcissistic injury. Hindi lang ito kahihiyan. Isa itong psikolohikal na pagwasap. Ang kanyang buong pagkatao, ang matagumpay na ehekutibo, ang provider, ang lalaking mas mataas sa mga hamak na manggagawa, ay hinuhubaran sa harap ng taong kailangan niyang pahangain. Hindi siya umiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Sumabog siya. Nilaglag mo ko, sigaw ni Marco, hinampas ang mesa. Natahimik ang buong dining room. Prinano mo to? Hinayaan mo akong pumunta dito. Hinayaan mo akong dalhin ng boss ko para lang ipahiya ko. Lumingon siya sa akin. Ang daliri niya ay nakaturo sa mukha ko, nanginginig sa galit. Sinungaling ka. Sabi mo kusinero lang ang kapatid mo. Tinago mo to. Tinago mo ang pera niya. Nilindang mo ako para magmukhang tanga. Wala akong tinago, Marco, sabi ko. Matatag at malamig ang boses. Hindi ka kasi nagtanong. Masyado kang abala sa panlalait sa trabaho ng tatay ko para malaman ng anak niya ay natayo ng isang imperyo. Isa siyang maloloko, sigaw ni Marco sa CEO. Desperadong kontrole ng kwento. Minanipula niya ako. Hinayaan niya akong magbayad para... Hinayaan niya akong isipin. Hinayaan pa niyang isipin na isa kang bigatin pagtatapos ni Kiko para sa kanya. Pero alam nating lahat kung sino talaga ang nagbayad para sa suot mong yan. Inilapag ni Mr. Reyes ang papel. Tiningnan niya si Marco na may ekspresyon ng purong, walang halong pandidire. Hindi ito galit. Ito yung tingin na ibinibigay sa isang bagay na hindi kaaya-aya na nakadikit sa ilalim ng sapatos. Marco, mahinang sabi ni Mr. Reyes, umupo ka, gumagawa ka ng eksena. Pero sir, sila. Sabi ko, umupo ka. Bumagsak si Marco sa kanyang upuan, humihingal. Ang mga mata ay palingalinga sa silid. Naghahanap ng labasa na hindi umiiral. Nawala na ang ilusyon. Wala na ang golden boy. Ang natira na lang ay isang maliit at galit na lalaki na nakaupo sa isang mesang hindi niya kayang bayaran. Napapaligiran ng mga taong sinubukan niyang burahin. Tumayo si Mr. Reyes. Isinara ang botones ng kanyang Amerikana na may katapusan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi niya tiningnan si Marco. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Kiko. Paumanin sa abala, sabi niya, ang boses ay formal. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa lalaking nakayuko sa upuan sa tabi niya. Marco, huwag ka nang pumasok sa opisina sa Lunes. Suspendido ka hanggang sa matapos ang isang buong internal audit ng iyong mga gastos. Kung ganito mo tratuhin ang pamilya mo, maisip ko lang kung ano ang ginagawa mo sa mga account ng kumpanya ko. Pero yung promotion, bulong ni Marco, maliit at basag ang boses. Ang promotion ay para sa isang leader, sabi ni Mr. Reyes, papalayo. Hindi para sa isang linta. Nakatulala si Tita Susan at Tito Jeffrey. Hindi nagalaw ang kanilang mga baso ng alak. Tumingin sila kay Marco pagkatapos ay sa akin. Naghihintay na ayusin ko ito. Naghihintay na pakalmahin ko ang sitwasyon, bayaran ng bill, asikasuhin ang gulo tulad ng dati kong ginagawa. Pero sarado na ang bangko ni Elara. Tinanggal ko ang aking wedding ring. Hindi ito diamante. Isa itong simpleng singsing na binili ni Marco noong mga panahong gipit pa siya. Nangangakong papalitan ito balang araw. Hindi niya ginawa. Inilagay ko ito sa silver tray sa ibabaw mismo ng itemized bill na inimprenta ni Kiko. Elara, umwal ni Marco, inaabot ang kamay ko. Huwag mong gawin to. Pwede nating ayusin to. Ako'y under pressure lang ako. Hindi ka under pressure, Marco. Nasa ilalim ka ng delusyon na ako ay isang accessory sa buhay mo sa halip na isang partner. Tiningnan ko siya. Tunay na tiningnan siya. At napagtantong wala akong nararamdaman.
Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay ang kalinawan ng isang balance sheet na sa wakas ay na-zero out. Ang mga renovation, sabi ko, tinuturo ang papel. Ang tiles, ang heated floors, ang vanity, ito rin mo na yung parting gift ko. Ang 600,000 piso na yan ang severance package mo. Dahil kukunin ko na ang nag-iisang asset na tunay na mahalaga. Lumingon ako sa tatay ko. Handa ka nung kumain, tay? Gutom na gutom, sabi niya. Tumayo ng tuwid. Hindi kami kumain sa dining room. Dinala kami ni Kiko sa loob ng mga pinto. Lagpas sa mga natutulalang staff ng kusina, patungo sa kanyang pribadong chef's table sa likod. Mainit doon, amoy rosemary at bawang. Maingay, magulo at totoo. Kumain kami ng mga steak na natutunaw na parang mantikilya. Tumawa kami hanggang sa sumakit ang aming mga tiyan. Nagkwento si tatay tungkol sa kanyang talyer at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, walang umirap. Habang tinitingnan ko ang paligid ng mesa, ang kapatid ko at ang tatay ko, naisip ko si Marco na mag-isang nakaupo sa malamig at mamahaling dining room na iyon. May isang particular na uri ng kahirapan na walang kinalaman sa pera. Ito ang kahirapan ng kaluluwa. Ang paniniwala na kung bibili ka ng sapat na mamahaling bagay, magiging mahalaga ka. Si Marco ay nakasuot ng libu-libong pisong damit, ngunit sa loob, bangkarot siya. Ang tatay ko ay nakasuot ng murang barong, ngunit siya ang pinakamayamang taong kilala ko. Ilang taon kong sinubukang bilhin ng isang upuan sa isang mesang, hindi naman ako tanggap. Hindi ko napagtanto hanggang ngayong gabi na matagal na pala akong nagtatayo ng sarili kong mesa. At ang tanawin mula rito ay perpekto. Kung naranasan mo nang putulin ang ugnayan sa isang taong trinato kang parang option, habang hinihiling niyang ituring mo siyang priority, i-share mo ang kwentong ito. Hindi ka nag-iisa.